isa kong broodstag na Cardinal Kelso. Isa ito sa bloodline natin na old na rin. Last time na WPC, ito mga pinaglalaban ko, halos maraming panalo. Isa ito sa pinakamaganda kong manok dito sa farm. Isa pang bloodline natin dito sa farm is yung mga pumpkin natin. Ito yung shadow pumpkin na tinatawag ko. Bloodline composition nito is heavy to sa yellow-legged Dutch. Kahit saan ko i-cross, talagang the best ang linyada na to. Ito yung Python Black. Isa ito sa pinaka-paborito ko talaga dito sa farm na linyada. Pinangarap ko to almost 9 years. Na gusto ko talaga mag-produce ng mga solid black na manok. Kaya ito may Peruvian blood to. Na almost 1/8 Martin Welder blood and then Nigger Roundhead. Ito yung Spangle Black na isang rare color na gustong-gusto ko. Kaya pinaparami ko ngayon. And then develop na to. Halos sa lahat na magkakapatid, iisa ang palo. Ito yung pinaka-winning line ko dito sa farm. Itong Venom Black. Ito yung pinakauna kong linyada na dinevelop ko dito sa farm. Kasi parang uling yung mukha. Kaya idol na idol ng mga linyada na to. Halos hindi ako binalian nito. Kaya talagang love na love ko ang lahi na to. Kahit inimbreed ko, okay lang. Kahit pumangit. Basta importante ma-maintain ko yung lahi na ito. Ito yung pinakamamahal ko dito sa farm na linyada. Ito yung yellow-legged Dutch ko. Tinawag nga nila tong Masahi line. One of the best na bloodline ko rin dito sa farm na yellow-legged Dutch. Ito yung may pinakamaraming palahi ko ngayon. Ngayong year na to, itong lahi na to. Okay mga kabarkada, kasama natin ang very supportive na may bahay ni Sir Ed, si Ma'am Helen. Ma'am Helen, kamusta po? Hi, hello po. Okay naman po, sir. Magandang umaga sa lahat. Ma'am, baka meron kayong pwedeng advice doon sa mga asawa ng mga barkada nating mga sabungero kung paano nyo sinuportan si Sir na sana ganun din sila, no? Siguro ang masasabi ko lang, hayaan nyo lang yung asawa nyo kung ano yung kaligayahan nila. Basta wala naman silang ginagawang masama. Support natin ang sabong business. Kala ko ma'am sasabihin mo, hayaan nyo lang sila basta yung financial akin. Pwede! Sir Ed, bago tayo magtapos, alam ko maraming na-inspire dun sa kwento mo, no? Na from humble beginnings mo talaga. Ngayon, napaka-successful mo na. Ano ba may advice mo sa mga kabarkada natin? Maghanap talaga sila ng gusto nila, magaling na manok. Yung talagang alam natin na kahit sa ngayong sa panahon na to, kaya mag-compete sa ruweda kasi iba na ang panahon ngayon. Halos taon-taon gumagaling yung mga manok. Kaya dapat mamili tayo ng maayos na manok, mag-breed tayo ng magagaling na manok, maayos na manok, para at least ang resulta talagang maganda. Alam ko naman na simulat sa pole, magkasama kayo ni Sir. Anong gusto mo sabihin kay Sir na simula umpisa mahirap, pero ngayon kita mo naman, malayo na natin ni Sir. Anong masasabi mo sa kanya? Ano lang po, keep going no matter what. Nandito lang ako. Nakasuporta lagi. Okay, Sir Ed, bago tayo magtapos, no? Baka gusto mong batiin yung mga kliyente mo from abroad, from Philippines, lahat-lahat na. Ako gusto ko lang batiin yung walang sawang sumusuporta sa atin ng mga buyers din natin sa ibang bansa, sa Pilipinas. Ako, hindi man nila ito maintindihan, pero ako malaking tulong sa akin. Nagpapasalamat ako kasi pabalik-balik lang sila dito sa farm na namimili. Tsaka sa mga buyer ko din dito sa Expo, Golden Expo, tsaka dito sa Pilipinas. Thank you very much sa mga sumusuporta sa Keep in Curd. Thank you. So mga kabarkada, ayan nakarinig nyo na Sir Ed, kanya may bahay. Sana po ma-inspire tayo dun sa kwento nila. Kaya lagi nyo po tatandaan, sa sagupaan, sama-sama tayo, pang din ito.